your hand, it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demands. And I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. And I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Oh, let me live in the glory of your grace. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ang huling linggo ng buwan ng Agosto. Mahigit 5 buwan na ang nakaraan nung magkaroon ng pandemya at ang pananambahan natin ay ginagawa natin sa kanya-kanya nating mga tahanan. Alam kong lahat tayo ay nagnanais na maibalik na sa normal ang ating pananambahan upang muli tayong magsasama-sama. Gayunpaman, hindi hadlang ang pandemya upang di matuloy ang ating nakaugaliang sama-samang pananambahan tuwing araw ng linggo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa umagang ito, kung meron po tayong mga Biblia, buksan po natin ito sa Lumang Tipan, sa sulat ni Zacarias, Kabanata 4, may talatang 6, at ito po ang ating masusumpungan. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking spirito. Tayo pong lahat ay muko at tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, pinupuri ka po namin, higit sa lahat pinapasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkataong ito na binigyan niyo po kami ng panahon upang pagbubulay-bulayan ang mga salitang nais niyo pong ipaabot sa bawat isa. Gabayan niyo po kami at patuloy na pagkalooban ng pangunawa, ng karunungan upang ang bawat salita na aming mapapakinggan ay maisabuhay namin sa araw-araw. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hamon sa buhay. Mga hamon sa lahat ng aspeto ng buhay. Dahil ang pagiging isang mananampalataya ay hindi nangangahulugang tayo ay ligtas sa mga pagsubok o hamon sa buhay. Sa katunayan, sa ating pagsunod sa Diyos, marami tayong posibleng pagdaanan, ngunit hindi ito dapat maging hadlang upang tayo ay panghinaan ng loob, sumuko at tumalikod sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa umagang ito, nais ko pong magsalita sa ilalim ng paksang ang sekreto ng tagumpay. Muli, ang sekreto ng tagumpay. Ang mga kilalang matagumpay na personalidad sa larangan ng sports, mga celebrities, at iba pa ay dumadaan ng hindi basta-bastang hamon bago nila matamo ang inaasam-asam na tagumpay. Nandoon ang hard work, endurance, and persistency. Pagsisikap, pagtsatsaga, at pagpapatuloy. Sa atin bilang isang mananampalataya, ang pagsisikap, pagtsatsaga, pagpapatuloy ay kailangan din po natin upang malampasan ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. At hindi lang yan, kailangan din po natin ang malapit na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Sa teksto na ating napakinggan kamakailan, mapapansin po natin na ito'y nagpapaalala sa atin sa mga dapat nating gawin upang makamtan natin ang tagumpay hindi lamang sa buhay na ito, sa ating Kristiyanong pamumuhay, higit lalo sa pagpapatuloy ng misyon ng ating Panginoon. Sa buhay ni Zerubbabel, isang maimpluwensyang pinuno, hindi lamang sa politika, gayon din sa relihiyon. Siya ang naatasan na itayo muli ang templong nasira matapos mabihag ang Jerusalem ng Babylonia. Pagkatapos sirain ng Babylonia ang templo, nakawin ang mga kayamanan, wasakin, iniwan itong nakatiwangwang, at ang mga mahirap pa sa mahirap ay pinagtatrabaho sa ubasan at sakahan. Isang mahirap na hamon kung titingnan natin para kay Zerubbabel, nagampanan ang pagtawag sa kanya na itayo muli ang templo sapagkat may mga kalaban na walang pakialam sa mga tao. Nakakapanghina ito ng loob dahil para bang imposible nang maitayo muli ang templo. Malaking gawain, ngunit kakaunti ang tumutulong. Yung mga taong sa umpisa tumulong ay humintong tumulong kalaunan at nagsipagtayuan sila ng kani-kanilang mga bahay at pinabayaan na nila ang paggawa ng templo ng Diyos. Kung tayo kaya sa posisyon ni Zerubbabel, ano kaya ang magiging saloobin natin sa Diyos na tumawag sa atin? At ano rin ang ating saloobin
sa mga taong nakapaligid sa atin. Posibleng ang iba sa atin ay panghihinaan ng loob at hindi na ipagpapatuloy ang naumpisahang gawain. Dahil sa napakahirap ito, kaya nga po, di ba, yung ibang tumulong lang nung una, kalaunan hindi na, dahil mas nakita nila kung gaano kalaki ang gawain, hindi kung gaano kalaki ang Diyos na nagtawag sa kanila sa nasabing gawain. Minsan po ba sa ating buhay, mas nakita natin ang mga hamon kaysa presensya ng Diyos sa gitna ng pinagdadaanan natin? Sa totoo lang, ang katagumpayan sa buhay na ito, sa pagiging isang mananampalataya at sa pagpapatuloy ng misyon ng Diyos, ay hindi sa sarili nating kalakasan, kakayanan, karunungan at kaalaman, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo na ating Diyos, sa ating pananatili at pagsunod sa Kanya. Kung tutuusin itong si Jerubbaal, apo siya ng huling hari ng Juda na si Jehoiachin. Ibig sabihin, lumaki siya sa disenteng pamilya, may mataas na posisyon ang angkan, may kapangyarihan, alam niya kung paano mamamalakad bilang isang tagapanguna, ngunit ang sabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Kaya sa tulong ng bawat individual na nagbahagi ng kanilang lakas at panahon para matapos ang templo, sa buhay ni Jerubbaal na nanguna at naging tapat sa tungkulin sa kabila ng mga malalaking hamon at sa pananatili niya sa gabay ng Diyos na itayo ang templo. At ang templong ito ay mas matibay pa kung pagsasamahin ang templong ginawa ni Solomon maging ni Herod the Great. Ganon katibay ang templong nagawa niya. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang sikreto ng tagumpay sa buhay na ito, sa pagiging isang mananampalataya at sa pagpapatuloy ng misyon ng Diyos, ay hindi sa sariling lakas, kundi sa lakas ng Diyos sa atin. Hindi sa sarili nating kakayahan, ngunit sa kakayahan ng Diyos. Hindi sa posisyon na meron tayo, ngunit sa kapangyarihan at espiritu ng Panginoong mapagpalaya. Posibleng maging matagumpay tayo sa buhay na ito ayon sa ating ninanais, ngunit kung walang Jesus sa atin, hindi rin malulubos ang ating kasayahan. Posibleng naglilingkod tayo sa Diyos, ngunit may pag-aalinlangan at takot, katulad sa mga kasamahan ni Jerubbaal na mas piniling unahin ang sarili kaysa sa gawain ng Diyos at marami pang iba. Ngunit, ito'y ating pakaalalahanin na ang buhay na ginamit sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwang walang ibang higit na kailangan kundi ang Panginoon ay ang buhay na kalugod-lugod at kasiyasiya. Anong mga sitwasyon meron tayo ngayon, ito'y ating isa-puso at isa-isip. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sa Kanya ang ating kalakasan, sa Kanya ang ating pag-asa, sa Kanya ang ating tagumpay. Ayon sa Filipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo.
Amen.
Po sa ating pangungkas na panalangin, iko natin ang ating mga ulo at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa katagumpayan ng inyong gawain sa umagang ito. Salamat sa inyong presensya. Salamat din po sa mga salita na aming napakinggan. Sa umagang ito, patuloy namin na idinudulog sa inyo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang may mga karamdaman. Patuloy na ipadaloy po Panginoong Diyos sa bawat isa sa kanila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Pinadalangin din po namin ang mga kapatiran na nangangailangan ng pinansyal, material. Patuloy na ikaw ang magsusupply ng lahat-lahat po, Panginoong Diyos, na kanilang kailangan. Sa mga kapatiran, O Diyos, na dumadanas ng matinding suliranin, patuloy na hinihiling namin ang inyong paggabay at ang inyong pag-aliw sa bawat isa sa kanila. Sa mga sandaling ito, dinadalangin din po namin na patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na Lord, sa lumalaganap na pandemya. Ingatan niyo po kami ng inyong banal na dugo. Pinadalangin niyo po namin ang mga nagtatrabaho ng mga kapatiran, patuloy na kalakasan kalusugan ang ipagkaloob. Sa mga bata, Panginoong Diyos, ng Concho Multiplication Presbyterian Church, patuloy niyo po silang pagpalain na maging ang kanilang mga buhay, na maging pagpapala sila sa kanilang mga pamilya. Patuloy na provision mula sa inyo ang aming dalangin. Nagdalangin din po namin ang lahat ng mga kabataan ng aming iglesia. I-bless niyo po, Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa malalapit na pagbubukas ng school year. I-bless po sila ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa inyo at patuloy na provision din po at pag-iingat ang ipagkaloob. Sa lahat ng mga katatayan ng iglesia, maging ng mga kananayan, patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin upang patuloy namin na magampanan ang aming mga responsibilidad sa aming mga anak, gayon din sa mga asawa, lalong-lalo na higit sa lahat sa ministeryong ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, dinadalangin po namin na sa buong linggong darating, ikaw po ang patuloy na gumabay, mag-iingat sa bawat isa. Dinadalangin ko din po sa oras na ito na buksan ninyo ang durungawan ng langit, patuloy na ibuhos ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin. Gayon din po, patuloy niyo po kaming bigkisin ng inyong pag-ibig upang ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan ay mananatili bilang tatak na kami nga po ay inyong mga anak na tunay na sumusunod sa inyo. Sa inyo, lahat ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.